Mr. President, the request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that because the legal custody, legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, Yes. I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at that time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President. Yun isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Eto na naman tayo. Hindi tayo nakagawa ng content natin kanina, kaya ganito na lang habang nagdadrive tayo ay gagawa tayo ng content. At eto mga kababayan, grabe nangyari sa Senado kanina. Nagkainitan sa Senado, mga kababayan. Itong minority versus majority. Question po kasi, mga kababayan, ng minority yung ginawang pag-transfer, okay, ng witness from the Senate dinala po sa custody ng PNP sa Camp Crame, mga kababayan. Question po nila yon sapagkat hindi naman talaga pwede yon. Kasi naka-kustodiya sa Senado yon. Bakit nila dadalhin doon sa PNP, sa Camp Crame, mga kababayan? Yun yung question nila. Para pagka may mga kailangan na itanong sa pamamagitan ng investigasyon ay matanong nila. Itong Bryce na ito, mga kababayan, ayaw na niyang bumalik sa Senado dahil sa nahahalatang nagsisinungaling ang taong ito, mga kababayan. Okay? Doon lang siya nagsalita doon sa House of Representatives, pero scripted yung kanyang mga sinasabi doon, mga kababayan. Okay? So, yun yung ating hindi natin pinapanigan dito ang Senado. Okay, hindi rin natin kinokontra yung ginawang pagdinig sa House of Representatives. Ang sa atin dito, mga kababayan, sa proseso tayo, mga kababayan, kaya nga question Bakit pa kukwestiyonin kung, di ba, mga kababayan? Bakit pa kukwestiyonin kung tama at nasa wasto? Di ba? Isang kalokohan na kukwestiyonin mo isang bagay na tama naman. Wala naman problema. Bakit mo pa kukwestiyonin? Sa pagkakataong ito, mga kababayan, question. Yun nga po, dahil sa ni-request ng House Speaker, itong si Bryce, na mailipat, pinagbigyan ng Senado sa pamamagitan ng Senate President. Hindi man lang bakit ganoon na may nakikitang irregularidad na nangyayari, mga kababayan. Kaya dito sa pagkakataong ito, tinayo to, mga kababayan,
at ipapapanood po namin kung paano nagkaroon ng komisyon doon sa Senado, mga kababayan, itong mga minority at saka majority. Okay? Ito, panoorin natin. September 8 nga yung sulat. Yes, at September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-intervene nga na Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Ano? Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung ang contempt stance, hindi naman kasama yung may nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-gusto din dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediate. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung kondisyon mo September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro. Kinonsulta ba, chairman ng Pulito? Yun lang naman. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo si speaker. Kaya nga. Hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Chairman ng Pulito na yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Legal and physical. Yun naman ang tama eh. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat mo, ibabalik natin immediately. Kung paano tayo mga kailangan sa kanila. As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa custody, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Kaya merienda muna tayo. Si Jinggoy, magulo ka talaga eh. Yun mga kababayan, napanood po natin yung diskusyon ng Senate President at saka ni Senator Rodante Marcoleta, maging itong si chairman ngayon ng Blue Ribbon na si Senator Ping Lacson, at nagkaroon ng argumento, pagtatalo tungkol nga po dyan sa pagkakalipat ni Bryce Hernandez sa kanyang kulungan, mga kababayan. Eto po kasi yan, mga kababayan. Ito po kasing si Bryce Hernandez nung nasa Senado po, mga kababayan, kung napansin ninyo, hindi po siya talaga nagsasabi ng totoo. Hindi siya nagtapat, wala siyang sinabi na kung ano. Bakit nung nasa House of Representatives, okay, kung ano-ano na yung mga pinagdadakdak doon, at kung mapapansin nyo, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Marcoleta na may nag-text yung abogado ng mag-asawang Diskaya na sinasabi na kailangan na may mabanggit na senador dahil makokontempt kayo. Okay? Kaya po, binanggit nitong Bryce si Senator Villanueva at saka si Senator Estrada, mga kababayan, si Jinggoy. Dahil yan yung script eh, yun yung itinuro sa kanya eh. Kaya yun po ang pangyayari dyan, mga kababayan. Kaya nga ito ngayon pinagtatalunan kasi nga magkakaroon po ng irregularidad. Magkakaroon po ng problema po yan pagka nalayo at hindi po namalagi yan sa Senate. Sigurado po yan. Siguradong lalasunin nila isip noon, babaliktad,
at hanggang sa pasasamain, paninindigan at kung ano-ano pa ang i-inject sa tao na yan para nang sa ganun ay mapasama lalo yung mga binabanggit niya at magsasabi ng mga bagay-bagay na sasabihin sa kanya para nang sa ganun ay lalong madiin. Alam na natin, meron silang gustong idiin dito mga kababayan. So yun lamang po mga kababayan ang aming maibabahagi ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Ito po muli ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo.